bago po natin itayo yung negosyo, kailangan po natin na i-analyze yung kalagayan, no? Or yung ating sitwasyon na papasukan. Nakikita ko, pinaka-strength namin talaga is yung dedication namin and passion para sa advocacy to solve the problem on plastic pollution. Tapos patry na ako nito. Mas mura sila kumpara doon sa ibang organic store. Tapos, nakakatulong din ako sa pag-less ng plastic. Ako po si Tom Villarin, tagapangasiwa ng Akbayanihan Eco Store dito sa Quezon City. Nung bata pa po ako, yung akin pong mga magulang, no, ay una yung talagang naghahanap buhay lang yung tatay ko, no, bilang isang empleyado sa isang kumpanya doon sa Mangagoy Bislig, yung Surigao del Sur, isang logging at saka paper company, no. Nung bigla siyang nagkasakit, no, nung ako po'y high school, ang akin pong nanay ay nagtayo, no, ng sari-sari store at may pesto kami sa palengke. At ako'y tumutulong doon sa pwesto namin, no. At napapansin ko po na kahit sa sistema ng tingi or sinasabi nating pira-piraso, no, na pagbili, kikita naman yung isang maliit na sari-sari store o negosyo, no. Kaya doon ko naisip na siguro tamang-tama, no, na merong puwang ang pagninegosyo sa sistema ng tingi, no. May bayanihan, may kultura ng bayanihan yung mga sari-sari store, no? Ito lang. Kadis lang? Oo. Sige, isa na lang ako yung kasya dito. Nung tinayo ko po yung Akbayanihan Eco Store, kami po ay nagsusumikap, no, para itaguyod itong konsepto na kung saan ang ating mamimili o consumers ay dapat iwaksi na nila yung lifestyle ng pagtapon, no? At gamit yung mga plastics at gamit yung mga nakakasira, no, sa kalikasan. Yung mga tinatapon na lang natin, ng mga balot sa pagkain, sa mga pang-araw-araw, no, na mga items na binibili natin sa grocery. Ang inspirasyon po para magsimula kami sa ganitong negosyo ay nakuha ko po sa aking misis, no. Kasama po niya yung tinatawag nilang grupo ng Amazona. Nagtayo din po sila ng Back to Basics Eco Store, no. Kaya lang, ang napansin ko po, nakatutok lang po yung Back to Basics sa mga middle class, no, o sabihin na natin yung may kaya sa lipunan, no. At alam natin, karamihan sa mga middle class ay mataas na rin, no, yung kamulatan hinggil sa kalikasan, no, or environmental consciousness, no. So naisip ko po na baka pwede yung ganitong konsepto, no, yung eco store na sa mga ordinaryong mamamayan, no. Kaya gusto namin maabot yung mga mamamayan sa mga komunidad, yung mga manggagawa, yung mga informal sector workers, yung mga masasabi ho natin nasa D&E, no, na class, no. Isang ganito, Yung ipapalit
Yung aming lagayan ng kape, oh, sayang, oh, yung binili ko sa iyo na pinalagyan ko ng kape. Baka lang. Dito na lang ulit lalagay. Sa pamamagitan ng isang eco store na nakatutok sa mga ordinaryong tao, no, sa mga komunidad, sa mga pamayanan na parang yung sari-sari store, no, na konsepto. Pwede silang bumili ng tingi, no, pero hindi na dapat bumili ng sachet, no, o naka-plastic, no, kung tingi man, no. So gusto natin na yung dating gawi, no, ng mga Pilipino na nagdadala ng sariling bayong, nagdadala ng lalagyan ng suka, toyo, mantika, no? At doon na lang po ay kumbaga nagre-refill sa mga maliliit na tindahan or mga sari-sari store, no? Ako po si Janice Dacumos. Ako ang manager ng Akbayanihan Eco Store. Kapag nararamdaman ng customer na nakakatulong siya or actively participating siya dun sa pag-resolba ng problema, halimbawa ng plastic pollution, kumbaga na-encourage siya to repeat yung practice na ginagawa niya hanggang maging way of life niya ito. Ang paparefill ko ay ito. Hindi ka. Saka yung loyo. Ako po si Ian Villanueva, taga Quezon City. Dito ako namimili sa Akbayanihan Eco Store kasi mas mura sila kumpara doon sa ibang organic store. Tapos, nakakatulong din ako sa pag-less ng plastic na itatapon sa mga dump site o minsan ay napupunta pa sa mga dagat. Chili flakes. Nakabili na ako ng chili flakes. Ako si Odette Magtibay. Marami na tayong plastic, so parang hindi man natin mawala yung paggamit ng plastic na kasi naman unrealistic yun. So malesen lang ba, mabawasan yung paggamit ng plastic, dahan-dahan, and parang kumbaga ay later on, yung iba't ibang mga tao na parang ano to, sana may ganun ding paraan yung iba. Ang pananaliksik at mga pamamaraan, no, paano matulungan yung negosyo, yung ating Akbayanihan Eco Store ay karamihan kuha namin doon sa internet, no, dahil marami na ho na mga pananaliksik at saka mga data, no, na nasa internet. Mahalaga din yung ugnayan, no, sa mga NGOs, no. At kami ay mapalad dahil nga galing din ako, no, sa NGO sector. Marami ho tayong mga nakukunan, no, ng mga impormasyon, no, hinggil dito sa paano itaguyod yung isang eco store, no. Ang mga pamamaraan, no, gaya ng SWOT analysis, no, sa usapin ng pagninegosyo ay mahalaga yan, no? Dahil po, una, bago po natin itayo yung negosyo, kailangan po natin na i-analyze yung kalagayan, no? Or yung ating sitwasyon na papasukan, no? Kaya yung paggawa ng SWOT, no? Yung pag-identify kung ano yung ating strengths, weakness, opportunities, at saka threats, no? Yan po ay yung pagsusuri natin sa internal o yung loob ng ating negosyo at yung pagsusuri din natin sa external o ano yung mga factors na nakakaapekto sa negosyo, no? Ngayon sa SWOT analysis, no, ang mahalaga dito ay marami ang sasali, no? Ibig sabihin doon sa group discussion o kaya workshop na gagawin sa SWOT, nandyan po yung mga consumers. So, sila ay makapagbigay ng opinion o pananaw hinggil sa labas sa iyong negosyo, no? Sila ay makapagbigay din ng opinion hinggil sa anong pananaw ng mga consumers, no? Sa internal,
mahalaga din doon sa SWOT, yung kabahagi mo yung sarili ko, of course, nandyan si Janice, yung store manager, pero nandyan din yung aming mga partners, no? So, doon sa ginagawa sa SWOT analysis, kasama doon sa pagsusuri sa internal na kalagayan sa negosyo, yung naging bahagi, no, ng negosyo. At mahalaga yung tingnan yung kalakasan, dahil alam natin yung kalakasan, karamihan dito ay nakatutok sa kapasidad, no, ng organisasyon or ng negosyo, no. Yung kahinaan, kadalasan dyan ay yung usapin ng kapital, no. Usapin ng kailan ba mag-expand o kailan ba na magdagdag ng kapital. So lahat po na yan ay nandun sa SWOT analysis, no? Yung sa SWOT analysis, nandyan yung tinatawag natin mga factors o mga pangyayari, mga events, no, na makaka-impluwensya sa negosyo. At nandyan din yung mga actors, no? Sila po ay mga grupo, mga tao na nakaka-impluwensya din sa iyong negosyo. So, yung mga actors and factors sa SWOT analysis, yan po ay mahalaga, no, na masuri natin, no? At yan ay nagagawa under sa SWOT analysis. Sa mga pamamaraan na nabanggit ko, makakatulong yung SWOT analysis doon sa mga decision making hinggil sa negosyo, no? Una diyan, hinggil sa pwesto, no, location ng store, no? Decision making hinggil sa anong mga gamit, no, ang kailangan sa negosyo, no? Decision making hinggil sa sino ang target market, no, ng iyong negosyo. Decision making hinggil sa ano yung approach, no, ng iyong negosyo. Ibig sabihin kung ikaw ba ay magfo-focus lang, no, sa isang segment, no, ng market, o kaya yung decision din hinggil sa paano mo palalawakin, no, kung ikaw ay nakapagsimula na sa iyong negosyo. So, yung SWOT analysis, hindi naman isahan, no, na gagawin mo yan. Pwedeng magawa yan on a regular na basis, no. Pwede siyang gawin siya every semester or annually, no, lalong-lalo na dun sa pag-assess, no, at pagplano sa iyong negosyo. Yung paggawa ng SWOT dun sa pagnenegosyo dahil sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung saan tayo malakas at saan tayo mahina, ano yung mga kailangan nating i-develop pa or kailangan nating i-maintain, or kung ano yung mga kailangan natin na baguhin or kailangan natin na pag-igihan pa or kailangan natin na napalitan dun sa sistema ng pagnenegosyo natin. Mahalaga rin yung SWOT kasi malalaman natin kung paano tayo makakasurvive despite kung ano yung sitwasyon ng ating lipunan or ano yung mga external factors na possible na makakaapekto dun sa negosyo. Ang pinapangarap ko, no, sa Akbayanihan Eco Store ay sana maraming tumangkilik sa ganitong konsepto ay magtayo din ng kanilang eco store, no. Ay yung konsepto ng franchising, okay yan, no, para sa Akbayanihan Eco Store. Pero dahil maliit lang yung kikitain naman sa mga ganitong klaseng negosyo, kami ay handang ibigay, no, yung konsepto na libre, no, at yan po ay para sa mga pamayanan, no, para sa mga komunidad na magtayo din ng kanilang eco store or yung mga sari-sari store, i-convert nila into eco stores, no. So, ang Akbayanihan sa kalaunan ay siya ay magiging hub, no. Posibleng magiging central hub ng mga maliliit or mga sari-sari store na eco store na ngayon sa iba't ibang mga barangay dito sa Metro Manila at eventually siguro sa buong Pilipinas, no. Pero dahil ang konsepto naman ng eco store ay para sa lahat, hindi ho ito parang sinasabi nating monopolyo. Kung mas marami ang magtayo at maingganyo o ma-inspire, no, sa Akbayanihan Eco Store,
Yan po ang masasabi kong success, no, ng Akbayanihan Eco Store kung marami na, no, ang gumaya sa ganitong negosyo. Sana dito sa aming sinimulan ay mapalaganap natin, no, ang konsepto ng likas kayang, no, konsumerismo, hindi ho nagtatapon at gumagamit ho tayo ng mga produkto na kung saan ay galing sa natural, no, bigay sa atin ng kalikasan.